I think you should be man enough para bawiin yung mga pinagsasabi ninyo, lalo na sa social media, na fake ang ating kapatid. So, I think nakakadagdag pogi points yon kung babawiin nyo yung mga pinagsasabi ninyo. Ngayon na alam na yung mga patunay. Batch din po ako na 19... Nahulog siya. Brad Jerix, go ahead. Ayan, good evening sa ating lahat mga Brad and Sis. Brad Jeric Alarcon, batch 1999, and currently ano po ako sa auditor po ako sa National Council Luzon Jurisdiction. Wow. Okay. Long live, long live. Long live. Long live. So si Brad Richard naman, Brad Richard. Nakamute ka, bro. Sorry. Good evening sa ating lahat mga brad and sis. Ako nga pala si Richard Tapedor from Bulinit Chapter, survived 1997. 1997 din pala si Brad Richard. So tapos si Brad Waki. Hello. Good evening sa lahat. Ako nga pala si Brad Waki, batch 1998 sa Burgos Chapter. Burgos Chapter, yan. Tapos si Brad Aldrin. Nasa duty yata si Brad Aldrin eh. Oo, Nasa parang Canada, Brad. nakikinig na lang siya. Okay. Yan, si Brad Ryan to, kailangan natin to. Yan. Okay, mahina ang signal ng Brad Ryan. Nagtataka ako, nasa Middle East siya. Ibig sabihin, mas maganda pala ang teknolohiya natin sa Pilipinas kaysa Middle East, no? Kasi imagine mo, siya, di ba, yung signal niya. So, congratulations Philippines. At least tayo nangunguna. But anyway, bro, balikan ko lang. Ang Bulingit Burgos Chapter muna, no? Pag-usapan natin ang Bulingit Burgos Chapter. Kailan ba nabuo ang chapter na to? Kung may nakakaalam sa inyo. Sino kayo pwedeng Ano yan? Kailan kayo nabuo ang Bulingit Burgos Chapter? Ano to? Dalawang chapter ba? Bulingit is a chapter, Burgos is a chapter, or magkasama yung word na yan? Bulingit Burgos Chapter. Ikaw, Brad, Kenneth, alam mo yan. Brad, Brian, ang pagkakaalam ko kasi dati kasi kami sa buong Bulingit, ang alam ko lang siguro na naging unang pumasok sa Alpacaparo kami kasi dalawang alam ko na naging chapter sa Bulingit. Ang buong Bulingit kasi, Brad, may 4 na sitio yun eh. Bumuo kami ng sitio namin sa amin, sa Estangkero Chapter, tapos sa Burgos Chapter. Iba sila, Brad, Mike doon dati, iba rin Yan, sa amin. Estangkero. 1997 ang pagkakaalam ko doon, Brad. 1997. So, okay, for the record, 1997. Nawawala. So, itong ibig sabihin, itong Bulingit Burgos Chapter, isang word lang to. Pero inside of that, yung barangay ba itong Bulingit Burgos Chapter? Barangay po ba ito? Hindi po, Brad. Ang Bulingit lang po, Bulingit. Hindi. Bulingit lang siya, barangay Bulingit. Yung mga Burgos, tsaka Estangkero, mga ano yan, sitio ba? Sitio bang tawag doon? Parang purok. Purok ba? Purok. Okay. Okay. So inside Bulingit, Barangay Bulingit is nakabuo kayo ngayon ng 4 na chapter. Na isa sa chapter na yun as yung Burgos. Parang ganun nga. Kasi ang nangyari nito, parang ang pinaka main talaga sa Duyong. Yun talaga ang pinakaano ng Alpacaparo. Tapos parang yung pinaka-press doon, pumili siya ng kada barangay na mamumuno para parang
isa sa Burgos, isa sa Estangkero, bumuo kayo ng ano yun dyan, sabing ganon. Pero pag meeting na yan, ayan, sama-sama na yan Okay. ng buong Bulingit. Okay po. So yung sa loob ng dalawang barangay is may 4 na chapter. Ngayon, ang pinaka-mother chapter will be, anong pangalan ng mother chapter, bro? Yung pinaka-nauna? Duyong chapter, Brad. Duyong chapter. Bulong chapter. Duyong. Duyong. Okay. Duyong meaning, ano to? Pangasinan. Actually, mga kapatid, no, sa lahat na nanonood ngayon, ang Bulingit, Burgos po, ang Barangay Bulingit is kwento to, nakapaloob po ito sa bayan ng San Carlos, diyan po sa Pangasinan. Okay? Para sa kaalaman po ng mga kapatid natin na nanonood ngayon, no? Ngayon po, yung mga kapatid natin na to, Brad Jesse, nandito sila ngayon para patunayan ang pagkalehitimo ni Brad Doc Joseph de Guzman. Bakit kaya, sino ba si Brad Joseph de Guzman? Siya po ang VGS po, no, ng Luzon Jurisdiction, or siya po ang, kung tatawagin natin, Grand Skeptron. Siya po ang pinaka-GS ng buong Luzon. Okay? Kung titignan po natin, kasi siya po ang mamamahalat. Pero since meron po tayong pang-national na kabuuan, which is yung National Grand Skeptron, pero kung titignan mo sa Luzon, siya po yung pinaka-Grand Skeptron natin. Ngayon po, Brad Jesse, alam mo naman, actually, nagkaroon na rin ng issue ng ganito, no? Yung sa legitimacy ni Brad Doc Joseph. Sino bang nakakalala kung anong taon yan, yung biglang pumutok yung legitimacy niya? Brad Waki, go ahead. Ang alam ko yung unang tanong sa akin, yung kinontak ko ni John Frickson is 2014. 2014. Okay. Yung una siyang nagpakilala ng ACRO siya. That time kasi parang nangyari noon ata doon sa lugar niya is may nagkaroon siya ng project ng ACRO is yun nga, parang nakita niya na wow, ganito pala yung ACRO. Tapos yun siya, nagpakilala siya that time. Okay. So 2014 is nagkaroon ng issue. Ngayon, bakit sa tingin nyo nagkakaroon na naman ng issue ng legitimacy ni Brad Doc Joseph? Brad Jesse, alam mo kaya ang dahilan? Madali kasi unang-una meron tingin ko politika yan. 'Di ba? Politika. Politika. Okay. Dati isa yan, no? Isa yan. Or maaring may interesado lang sa kanyang tao na gustong malaman kung ano yung kanyang background, no? So ang makakapagpatunay niyan yung mga chapter, yung kasama niya talaga sa chapter niya, kung saan siya nag-survive, no? Katulad niyan, nandito tayo lahat ngayon para pag-usapan yan, no? Yun. Kasi kilala naman natin si Doc Joseph na mabuting Brad at talagang aktibong ACRO. Sa kawang gawa. Sa kawang gawa, no? So, yan, kayong mga na kasama niya sa chapter, pwede nating pag-usapan kung paano ang nangyari at paano siya nag-survive, ano ba ang, hindi na siguro yung paano siya nag-survive, kundi kailan siya nag-survive at sino yung mga kasama niya that time. So, yan Yes. yung mga dapat natin pag-usapan ngayon. Yun kasi Brad Jesse, actually, kung atin pong titignan kasi, no? During the time kasi, yung sinasabi natin na centralized data, wala no? Kaya nga yung pinag-uusapan natin kanina, na napakahirap talagang i-trace kung yung isang kapatid pa, no? Especially kung high school yan, hindi naman nare-ritualan nung araw di ba? Actually, ano na natin yan matagal na nating gustong gawin yan, di ba? Yung parang meron tayong sariling NSO. Kaya lang, talagang mahirap pa sa ngayon. Although meron tayong mga technology na pwedeng gawin. Siguro ang isang problema dyan yung participation ng lahat. Yun ang pinaka main problem. So, the only way ngayon, no?
para ma-check yung isang kapatid ay lehitimo ba or hindi is may mag-bout sa kanya na maaaring chapter niya, 'di ba? Kasi yan naman kasi yung sakit ng acro ngayon. Kung ikaw ay gumagawa ng maganda, i-check ngayon yung kwan mo, yung hindi yan lehitimo. Alam mo, syempre inggitan yan. Ngayon, kung may mga kapatid dyan na pinapatunayan na itong kapatid na to ay tunay at nakasama namin yan, kung may magbabout, sabi nga natin, is doon pa lang natin may papaliwanag na itong kapatid na ito ay talaga nga namang lehitimo. Yan, okay? So dito mga kapatid, makikita niyo po napakadami po nila. Nandito pa sila para mag-testify para kay Brad Doc Joseph, no? Na ang mga kasama natin dito ay nandito po sila. Yung iba po dito is nandiyan na nga po yung sinasabi natin na isa sa mga nag-process sa kanya. Kumbaga, sa salita ngayon, okay? Nag-process sa kanya. Nung araw, pumano sa kanya. Yun yung araw ngayon, bawal banggitin eh. Nag-process, yan, okay? So, yan, nandyan po sina Brad Mike, yan, okay? And of course, kanina, yung isang kasama po natin dito, si Brad Ryan, actually Brad Jesse, isa po yun sa kwan, no? Yun po ang kanyang recruiter. Nag-recruit naman sa kanya. Yung nalaglag na yun, yung nalaglag kanina. From Middle East yun, Brad Jesse. Nasa Panyatan, nasa the land of Tigang, kung tawagin natin sa Pilipinas. Dry na dry. Tigasaing. Alam mo yun, kasi siyempre, pag sabi mo, Brad Jesse, kasi pag Middle East yan, di ba? Sariling sikap mo lahat eh. Di ba? Kaya yun, hopefully, makabalik siya mamaya. Napaka-busy lugar din kasi yan. Oh. Pero nakakasingit siya kahit na nasa trabaho siya, no. Salamat dun kay Brad para ayan masalamat sa pakikisalamuha niya kahit papaano. At mamaya konti papasok uli yan. Yun, okay. Babasahin daw natin ang mga comment. Bless, may tanong ako, Brad. May unity ba? Okay, babalikan natin yan. Ang unity, pag sinabi mo yan, Brad, ang unity kasi, ang tanong natin dyan, si Brad Batch Vlog ba, may unity ba sa puso mo? Yun ang tanong ngayon doon eh. Nasa sayo ba yung unity ngayon? Okay? So anyway, nandito po tayo ngayon, mga kapatid, para i-test, may mga sabi nga natin, ang ating kapatid, no, na ang main reason nito bakit binubuksan po natin ito kasi po para sa kaalaman ng lahat ng kapatid natin sa Alpha Kappa, sino ba si Brad Doc Joseph? Of course, kilala natin si Brad Doc Joseph sa kanyang kawang gawa, no? Napaka-aktibo po kasi nito, mas especially sa pagtulong sa mga proyekto. Hindi lang po dyan siguro sa kanyang chapter sa Bulingit, Burgos chapter, kung hindi sa lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao man yan. Of course, is nandyan po siya para tumulong. Kaya lang po, nagkakaroon na naman ng issue sa kanyang legitimacy. Bakit po? Kasi siya po'y tumatakbo ngayon bilang isang National Grand Sceptron for the National Council. Yan. Anyway, Brad, tawag dito, karapatan din naman nila magtanong regarding dun sa pagiging lehitimo ni Doc Joseph. Karapatan nila yon. Pero, ayan, katulad nito, may mga magpapatunay kung nandyan yung mga kapatid niya. So, tingin ko wala namang magiging problema. So, kailangan natin tanggapin lahat kung ano yung magiging sasabihin nating nating mga kasama ngayon, mga kabrad natin. Iyan. So, itanong natin si Kwan, no? Sino kaya makakatanong? Sa tingin nyo, kailan po nag-survive si Brad Doc Joseph? Sa pagiging acro? Sino kaya makakasagot dyan? I think, isa yan, si Brad Mike yata kasi Yes, Mike, hello. Malinaw ba? Yes, sir. Apo. Hindi nawawala kasi. Diyan siya na. Okay,
Isa nga po ako nga na makapagpatunay na talagang legit po yan. Kasi isa po akong, alam nyo na, bumanat dyan sa ating kapatid na si Brad Doc Joseph. Bali, ano po? So Brad Mike, bago mo siya binanatan, sinong nagdala sa'yo? Nagdala, actually si Ali ng ano ko eh. Okay? Kasi ang pagkakaalam ko, Hello. itong si Brad Ryan yata ang kanyang recruiter, hindi po ba? Oo, siya ang recruiter niya. Bali, kabatch ko yan na ano. Ako po yung recruiter niya. Dalawa kami niyan eh. Dalawa kami niyan. Tiri lang yung isa eh. Dalawa kanya mag-classmate niyan. Classmate ko kaya eh. First year high school. So, Kaya inano ko siya sa Burgos. Na sumama sa itong kapatiran namin. So ibig yung sabihin, no? Si Brad Doc Joseph, pumasok siya ng Acro, first year high school. Oo, first year high school. First year high school, no? Okay, so anyway, mga kapatid, no? Tama. Para sa kan, no? Para sa November ng 1998 nung pumasok siya. November ng 1998. Okay. Yeah, hindi ako nagkakamali kasi nakausap ko si Pare Brad Allen kanina. Actually, nawala ko kanina kasi Opo, ganun po. kararating lang din niya sa Israel. So, from vacation. So, yeah, yun yung sinabi niya. So, sabi ko, hindi ka nagkakamali Brad, August. Sabi niya, hindi, November siya. Sabi niya gano'n. So anyway bro, no? Babalikan muna natin. So para sa kaalaman lang po ng lahat, no? Of course ngayon ang ating pong kapatiran ay rehistrado po sa Security and Exchange at of course ang kapatirang Alpha Kappa Runao po para po sa kaalaman na lahat, no, ng mga nanonood, mo especially kami po ngayon sa Alpha Kappa isang legal na kapatiran na nakarehistro sa ating Security and Exchange at kami po kung ano po yung nakatalagang batas doon po, alam po naman natin, no? Ay tayo sinusunod po natin. So yung mga pumapasok ngayon po sa Alpha Kappa na tinatanggap namin of course is yung mga nasa legal aids. But since before po, because of yung dissemination ng mga sinasabi nga natin na information, no? Hindi pa namin talaga alam na kung ano yung mga dapat na edad na pumapasok ng Alpha Kappa. So, nalaman natin ngayon na pumasok para ang Brad Doc Joseph is first year high school. Okay, noted po 'yan, no? Brad Ryan, no? Sis kayo po Yes po. Yan. So si Brad Mike, anong year mo naman ng Brad Mike? 97 ako eh. No, I mean to say, ano na yun, baka vacation na ng ano eh, magpo-first year na ako noon eh. first year ng college, so fourth year high school kayo noon. Hindi. Running first year, high school. Ibig kong sabihin, pumasok si Brad Doc Joseph is first year high school. Since kayo po, isa po kayo sa nagproseso sa kanya. So, anong year po kayo nun? Parang ano lang din naman eh. Kasi ako, December ako eh. 97, December eh. Tapos, siya, 98, November pero. Parang isang taon lang din. So, parehas po kayong high school? Ay, parehas po kayong first year high school? First year ba ako nun? Parang, tama. Parang first year ata ako nun. Hindi ho. Hindi ko na matandaan eh. Ang kwan muna, ano ba tong Bolingit Burgos chapter? Kwanto, no? Based sa community pala to, no? Kasi barangay siya, no, bro, no? Oo, barangay siya. Community chapter po iyan. Okay. Ngayon, ang gusto kong malaman, ibig sabihin siguro, Brad Mike, hindi ko lang alam kasi nga, first year high school ka, nung pre-naseso mo siya,
Kabatchmate mo ba tong si Brad Doc Joseph, Brad Mike? Parang batchmate ko siya. Oo, kasi kaklase ko tong si Ryan ng elementary. Magkaibang school pero kami. Ngayon, kung i-trace ko kasi, si Brad Mike pumasok ka ng December, first year high school, 97. 1997. Si Brad Doc naman is sinasabi natin ngayon na November ng 1998. So isang taon yung pagitan. So ibig sabihin, second year, hindi ka ba dapat second year high school, Brad Mike? Kasi kung first year high school ka pumasok, dapat second year ka na nang pumasok si Brad Doc. Hindi, grade 6 ata ako noon. Kasi simula lang din ng sa Burgos chapter noon eh. So talaga pumasok kayo, very young noon. Elementary, Opo. nagkakarekrutan na sa Ganyan yung kabataan noon eh. Yung mga kabataan kasi noon, mga tropa-tropa, ganyan. Yan na tayo nun eh. Oo, wala din tayong kasi yun nga. Tapos ako, Hindi na. lumipat ako ng eh. Ayan, kakain ka ba Ah? Kuya Bad? Sige. Mamaya na Kuya Bad. So, si Brad Ryan. Si Brad Aldrin. Bro. Brad Aldrin. Drive bata. Dadrive no? lang, no? Mm. Teka lang, balikan muna natin kasi mawawala tayo. Ngayon, Teka lang, si Brad Mike. Oo, tama. Oo, ito na, naalala ko na. First year ako noon, St. Charles ako eh. Sa St. Charles ako, sila sa Setnas. Mm-hmm. So parang magsa-second year na sila noon. Patapos na ang 98. Tama ba? Kasi first year ako noon eh, St. Charles ako eh. Sila sa Setnas. Kung 97 ka, tapos 98 yung Isang taon din yun. isang taon doon. Ano mo lang, isipin mo lang mabuti medyo, oo. Pero alam ko talaga 97 ako. Kasi nandun yung, hindi ko mahanap kasi ID ko eh. So ibig sabihin, ito na lang bro, sinasabi naman ng Brad Mike na grade 6 yata nung pumasok siya ng Alpha Kappa Rho. So ibig sabihin, nung nag-high school siya ngayon, is halos kabatch na niya Akro na ako nun eh. Oo. Akro ka na ng high school. Ngayon, ito na lang. Sino kaya ang GS during that time? Kung maalala nyo. Yun nga, ito sila Aldrin, sila Allen. Sila yung mahawak sa amin. Brad Aldrin. So siya yung GS ni Brad Doc. Brad Aldrin. Bro, ibig sabihin bro, nung pumasok si Brad Doc ba bro, ikaw ang nakaupong GS during the time? Si Allen. Bro, mahina yung boses mo bro. Bro, mahina yung boses mo bro, mahina. Si Brad Aldrin, di ba nasa ibang bansa din to? Yes po, sa Canada. Bakit mahina yung signal? Mas masarap pa yung buhay sa Pilipinas. Tignan mo sa Ilocos, si Brad Waki, tignan mo pa, simple lang pero BBM yan. Yeah, malinaw na po ba? ayan, okay bro, okay. So Brad Aldrin, So si Pare Alit po yung actually isa sa mga nag-process kay Brad Doc Joseph. Sinabi po niya sa akin na November nga po siya pumasok. Ang nagdala po sa kanya ay si Brad Ryan.
Mm-mm. Ibang ilista. So, Ngayon bro, during ah, that time, si Brad Aldrin, anong position mo nun? bali po nasa Lyceum na po ako noon eh. Nagpa-welcome na po ako sa Lyceum pero doon na po yung naging chapter ko. So parang from time to time na nagbi-visit din po ako, pumupunta ako sa kanila. So during that time na nagbi-visit ka, nakikita mo si Brad Doc na nagpa-participate. Actually hindi ko siya nakita nung ang ano ko na lang is nung lately na lang itong mga nakaraang taon nag-medical mission po kami. Okay. So so ang kwan mo ngayon is investigation lang. So hindi mo siya nakita, hindi ka naging living talagang nandoon na nakasaksi sa kanyang pagiging acro during the high school time. Yeah. Pero So, si Brad- yes. Si Brad Aldrin kailan po pumasok bilang acro? Ako pa'y pumasok ng acro ng February 1997 tapos si Pari Alin naman ay inaya kong pumasok ng sumunod na buwan. So under kami ng pamumuno ni Brad Rodolfo, noon si Brad Dupong, Risuelio. Santo sa kwan pa rin sa Bulinggit Burgos chapter. Ang Bulinggit Burgos chapter, sinasabi kasi dito bro, 1997 na buo. Tama po ba? Yes po. So ibig sabihin, isa halos isa na rin kayo sa mga nag-organize kung 1997 ito na buo. Yeah. Noong 1997 tapos sinabi ni Alin sa akin na gusto niyang magtayo sa Burgos. So ipinaalam namin sa mga seniors namin, sila Michael Do, sila Brad Marco, Brad Erwin. Marami pang mga seniors po diyan sa sa Bolingi. So with their blessing tapos pinaalam namin kay Brad Omar. So that's the time na nabuo po yung Burgos Bolingi chapter. Okay. Pero during that time is lumipat ka ng Lyceum, so hindi mo na nakasama, no? So anyway, babalikan natin si From Brad. time to time naman yan, nakikita ko sila, nakikita ko sila, may mga project, mga ganun, sumusuporta din, pero yeah, Hindi. that time Si kasi, Brad Doc Joseph, nakikita mo during the time or hindi po? hindi ko siya nakita that time. Lately ko lang siya nakita. Okay. So Brad Mike, balikan po kita. Yes po. Yeah. So nung since kayo po, no, pre-process nyo nga yung si Brad Doc Joseph, ngayon si Brad Ryan, nandun po. Sino-sino kayo yung mga kasama ni Brad Mike during that time? Nung syempre may kasama ka diyan. Anong position mo during that time, Brad Mike? Yes po. Anong position niyo, Brad Mike? Sa kwan po Ano? ba kayo noon? Tawag dito, MI ba kayo? Or Hello. MI ba kayo, bro? Bali ako po yung vice nun. Vice President, which is ang tawag natin ngayon is Vice Grand Skeptron. Okay. Ngayon, Brad Mike, sino-sino po yung Hello. mga kasama? Naririnig ba po ako? Si Brad Ryan kaya. Si Brad Richard nandun ba nung during the time or ng initiation or wala? Ano yan? Pakiulit. Ayun, Brad Mike. Ano yan? Brad Mike, sino-sino po yung mga Yes. kasama nyo? Sino-sino po yung mga kasama nyo na nag-process kay Brad Doc during the time? Puro ano sila eh. Yung mga seniors namin eh. Yan, si Allen. Yung sila Michael Do. Bali, 4 sila na seniors na kasama namin. Sino si Brad Allen? Wala si Brad Allen dito, no? Bali siya po yung parang tumayong ano namin doon. Siya yung bumuo. Okay, si Brad Allen ay high school din ba or siya ay isang Ay, hindi. na? Parang yun, kaedadan ni Aldrin Sur, kababata niya. Okay, so itong mga to ay mga college na Seniors. siguro. Yes po. Okay. So, ang natatandaan nyo, si Brad Mike, si Brad Allen, sino pa po? Yung mga ano ko, yung press ko rin. Kaso wala na eh. Hindi na siya active dito eh. Nasa Manila na siya eh.
Hindi, pero ano po pangalan ng presidente niyo para for the record lang, yung mga Si nakasama Danny Austria. Dan Austria. Tapos sino pa po Tapos ang mga nakasama si niyo? Marius Macaraeg, yung pinsan ko rin. Marius Macaraeg. Naka-duty kasi siya eh. Kaya hindi siya makapag-online ngayon. Sino pa po? Ang alam ko, nasa 6 lang kami. Yung press ko, tapos ako. Tapos yan, si Brad Ryan. Tapos 3 senyoris eh. Si Marco Prias, tsaka si Michael Do. Yun lang, ang mga 6 lang kami nun eh. Okay. Okay. Ngayon, si Brad Ryan naman tanong natin ngayon, paano niya nakilala si Brad Doc Joseph? At paano niya ini-recruit? Kaya lang nawala na naman si Brad Doc. Si Brad Richard, Kwan. Brad Richard, Yes po, Brad. Brad, anong kwan mo naman? Kasi- Anong ite-testify mo para kay Brad Doc Joseph? Sa akin naman kasi, Brad, si Brad Doc Joseph, sipnas po siya noon eh. Samantalang kami nasa Bulingit. Kasi ang alam ko noong 1997 ako, si Doc Joseph, 1990 talaga. Pero nung nagpupunta ako ng Sipnas, kasi tambayan ko talaga, Brad, Sipnas eh. Nung high school time. Ano yung Nakikita ko pala, Sipnas? Ano yung Sipnas? pinag-aralan ni Doc Joseph. Pinag-aralan ni Doc High Joseph. high school. High school. Okay. Okay, tapos? So, tapos nung nagtatambay kami doon sa Sipnas, palagi kong nakikita si Doc Joseph noon. Alam ko talagang actor siya. Kaso nga lang, ang kasama niya palagi noon, yung mga hali. Eh, Ano samantalang naman yung yung mga hali, barkada. Parang gang, Brad, parang gang. Siya. Pero acro siya, kinakamayan mo siya. Opo, kinakamayan ko po yan. Kasi alam na alam ko eh. Kasi isa kong senior doon sa Bulingit, kaya alam ko kung sino yung mga kabrad namin o hindi. Okay. So acro siya, pero nakikitambay siya sa isang gang noon, pero kinakamayan mo siya. Opo, Brad. Okay. Hindi, kasi yun nga po yung gusto natin talaga na malaman. Bakit po? Tulad ko, high school pa lang, acro na din ako. Pero natambay din ako. Kasi may mga issues din na paano naging acro si Brad Doc Joseph eh. Iba naman yung tambayan niya, which is, it makes sense. Pero ang kagandahan ngayon, si Brad Richard, kahit na nakikitambay pala tong si Brad Doc dati, is alam niya na na-acro tong si Brad Doc at kinakamayan niya. Ito. Kasi tulad ako, may yung kasi during the time pauso yung mga creep, mga blood. Eh syempre pag sumama ka sa mga creep and blood nung araw, may chicks ka eh. Di ba? Eh yung mga acro eh puro sa Baguio, pag binalikan mo yung Baguio, pag acro, halos criminology kasi, walang lalapit na chicks doon. Mga nagtatambay-tambay lang, pero pag mga creep eh syempre hip hop, dito kami, may chicks dito. Parang ganun nung araw eh, di ba? So, ibig sabihin si Brad Doc, chick boy siguro to. Kaya nakikitambay sa mga gang. Siguro, Brad. So anyway, so yun po, no? Napakaganda po na sinabi ni Brad Richard. It makes sense na may mga nagsasabi kasi na paano naging acro yan si Brad Doc Joseph. Iba naman yung tambayan niya. Pero at least ngayon, pinapatunayan ni Brad Richard na since marami kang kaibigan doon sa anong pangalan ng gang na yan, bro? Halifax. Halifax. Oh. Halifax. So, yun yung Halifax na to is marami kang kaibigan pero nakikita mo si Doc Joseph doon na si Brad Doc na nakikitambay at kinakamayan mo to. Opo, Brad. Paano yung pagkamay mo, bro? Para siguraduhin natin, baka gumaganon-ganon ka. Paano yung pagkamay mo muna? Para at least alam natin. Okay. Yan, sigurado yan. Mamay, mahirap gumaganon-ganon. Eh, iba talaga yung pinasukan yun na hindi na acro. So anyway, ayan, so at least nagkakaroon tayo ng sense ngayon na si Brad Mike nga po is sinabi niya, ang mga nakasama niya dito, since si Brad Mike po, ang kanyang position during that time is siya ang Vice President. Ang kanyang presidente or which is ang kanyang GS is si Brad Allen
na sinamahan ng kanyang mga senyores na si Brad Danny Austria, Mario Macaraeg, at si Brad Ryan na nandito ngayon na kanyang recruiter. Ngayon, Brad Ryan, paano ka in-approach si Brad Doc para pumasok sa Acro? Ano ikaw ba ang nag-encourage sa kanya na pumasok or siya mismo ang lumapit sa'yo? Okay, nag-tap si Jay, signal na. Delay. Malapit na po yan, sasagot na po yan. One, two, bilangin nyo. Nagkape gayam signal, Jay. Nagkape gayam signal, Jay. Middle East. Yes po. Yes po. Yes po. Yan. 1 minute, 2 minutes. Ayan, nahulog pa. Anyway, yun na maganda no, na-trace natin no sa Kapatirang Alpha Kappa no? Because yung problema talaga natin ngayon no is yung sinasabi natin na legitimacy ng isang membro, most especially when it comes sa sinasabi natin ng mga community chapters. Why? During the time kasi kung nagkasama-sama kayo, 5 kayo, may pinalo kayo, Acro na eh. 'Di ba? Kung nagsama-sama yan, nandyan yung isang officer, may isang nakita na, uy, gusto ko rin pumasok sa kapatiran nyo. Prenoseso mo, bukas nakakamayan mo na eh. Di ba? Kasi doon naman, talaga doon tayo dumami eh. Di ba? Yung sarap ng, yung banding, doon tayo nabuo eh. So sinasabi natin ngayon na parang yan, mga high school kayo noon, mga first year high school pa lang is nag-acro kayo. Ibig sabihin, ganun na rin kalaganap ang acro during the time dyan sa Pangasinan. Ibig sabihin, especially, dyan din yung stronghold ng sinasabi natin na Alpha Kappa. Bakit? Kasi ang sinasabi natin na founder ng Junior Acro is halos yung kanyang dyan siya tumira. So anyway, at least ngayon, ang napapatunayan po natin sa Kapatirang Alpha Kappa, may tumatayo po. Ito po, sir. May tumatayo po talaga na nagpapatunay na ito. Malinaw na po ako. Delay Wala. na? Sobrang hinang internet. Hindi, Grabe. yun na nga, Brad Ryan, since alam namin na mahina yung internet mo, gusto na talaga namin tanungin, ikaw po ba talaga ang recruiter ni Brad Doc Joseph de Guzman? Malinaw na po ako. Wala. Brad Ryan. Brad Ryan, so ikaw po talaga ang recruiter ni Brad Doc Joseph, no? Dapat yung tanong dyan, yes lang tsaka opo. Ganun lang ang sagot niya. Oh, 5, 4. tulog na naman yan. Hindi kasi, ang pinakamaganda dito siya, mangako siya na ako talagang pinapatunayan ko, na ako po ang nag-recruit at, di ba? Para at least, di ba? Anyway, Brad, may papasalamatan lang ako. Salamat dito kay Reynaldo Rioma. Laging kasama yan ni Doc Joseph pagka meron silang mga Yes. community service. Yes po. Yes po. Ako po yung recruiter niya. Oh, Yun. Okay. So, Para kasi Saya. mga dati para kaming tropa niya parang magkapatid kami niya nung high school kami. Punta ako sa bahay niya. Punta sa bahay ko.
kaya ako na recruit. Wala na. Patay na. Okay. At least malinaw na yan. Nahulog. Brad Mike, at least malinaw po yun. Okay, na si Brad, Yes po. si Brad Ryan kanina, since si Brad Ryan ang kanyang recruiter, dinala niya ngayon kay Brad Mike, na si Brad Mike, during the time is the vice president or ang vice skeptron ng kanyang chapter, dyan sa may Burgos, Bulingit Burgos chapter, at si Brad Allen naman, Peralta, ang kanyang GS or yung inyong presidente during Yes that po. time, na sinamahan ni na Brad Danny Austria, Brad Mario Macaraeg, at ang kanyang nag-recruit na si Brad Ryan. At alam natin ngayon na binabalikan natin yung history na si Brad Doc Joseph ngayon is, okay, si Brad Doc Joseph ngayon is nag-survive siya ng November. Basta bear siya, November ng 1998. Okay po yun, no? Ngayon, dyan Yes po po. papasok si Brad Mike. Bakit po si Brad Mike? Kasi siya po ang nagpapatunay, kasi siya po mismo ang nandoon para iproseso ito. At ngayon, yung sinasabi natin na nagkakaroon ng questioning during that time na si Brad Doc Joseph, paano naging acro yan? Hindi naman nakikitambay sa acro. Nakikitambay yan doon sa, pangalan niya, Brad Richard? Halifax, brother. Halified. Oo. So, ibig sabihin, yung Halifax na yon is may kaibigan din pala ang Brad Richard Kenneth dito na tuwing pumupunta si Brad Richard Kenneth doon is kinakamayan niya ng kamay ng acro. Brad, no? Hindi gumagano, no? Opo. Yan. So, Mahirap pag ganun, kinakamayan, mahirap eh pag oo. So, kinakamayan niya si Brad Doc ngayon ng kamay ng acro. Okay? So, it makes sense, no? Kasi ako man mismo, bagamat ako man mismo during that time, sabi nga natin, is may acro naman kami. Kailang yung mga acro dati is puro sila mga college, mga karamihan, criminology, walang chicks doon. Pero pag pumunta ka sa mga ganggang nung araw, may chicks, kaya mas masarap tumambay doon eh. Ay, Brad Jesse, no? So, ibig sabihin na it makes sense na at least si Brad Richard ang tumatayong witness na si Brad Doc Joseph is acro at kinakamayan niya kahit nakikitambay ito doon sa Halifax. Okay? Opo. Okay, thank you very much for that, Brad Richard. Anyway, papasok naman ngayon si Brad Waki at Brad Jerix. Bakit po? Kasi during that time, sila po yung mga nung first na pumutok ang issue kay Brad Doc Joseph, sila po yung mga nagpatunay at nag-release ng certification of legitimacy. Tama po ba yan, Brad Waki, Brad Jerix? Si Brad Jeric yung about dun sa sa letter. Yung sa akin naman is yung bago ito i-accept sa Manila si Brad Doc. Ako yung unang kinontak. Hindi ko alam ba't ako rin yung unang kinontak. Siguro kasi active ako sa kasi noon sa internet, sa social media. And 2002 pa active na ako sa email ng Acro, yung sila James Bracewell, founder natin. Nag-email na kami siguro, kaya ako siguro yung unang in-approach dahil din siguro nakilala din ako dun sa internet. So, San Carlos siguro, Waki, ganun. Kaya parang ako yung naunang tinanong kung si Brad Doc ba ay lehitimong Acro. And that time kasi provincial, Vice Grand Script ako ng probinsya ng Pangasinan that time. So, ayun, kinonfirm ko. Actually, nung unang approach pa sa akin ni Brad John Prix ba yun, kung acro ba, napamura talaga ako that time. Kasi, ang nangyari talaga doon is, ang nangyari kasi, may naging hidwaan kami ni Doc. Although, no high school kasi kami, magkasama kami yan. Ako naniningil ng pondo namin sa chapter namin, Burgos. Ako yung naniningil, ako yung umiikot. So, alam ko kasama ko talagang acro siya. And then, sa ID naman, ako rin na nagbibigay. So, alam ko, kasama ko siya na acro. Ewan ko ba, ba't may nagtasabi na fake na kung saan galing yun.
Ewan ko ba kung anong napatunayan nila. Pero ako, kasama ko si Doc, high school, nagkaidwaan kami dahil dun nga sa nangyari na may sinalihan siya ng gang and then nagka-rumble kami na nasa kabilang side siya. Masakit sa akin kasi syempre kasama ko that time. So, unang approach sa akin ni Brad John Briggs, minura ko talaga, putang ina, sabi ko. But, ano ba yan? Sabi ko na parang, pasensya na sa word na mura. Pero, syempre, that time yung unang impression ko is, ba't ganon? Parang biglang susulpot na ako. Kasi parang, yun nga, kasama ko siya. So, syempre, naiwan ako dun sa area ng yung parang rumble na yon. So, ang sinabi lang sa akin is kung acro ba talaga siya. So, acro naman talaga. And then, sabi ko, yung naging issue namin noon, so wala namang problema. Basta magkausap kami, papatunayan ko naman na acro siya. Ang gawin lang is mag-usap kami. So, yun nga yung nangyari. Nag-usap kami, Brad Doc. Once na bumalik ka sa acro, tatanggapin kita. Kasi syempre, may parang meron din ako na parang sabihin ko na hindi siya na acro, kaya kong gawin kasi syempre sa nangyari sa amin. Pero bilang yun nga, sabi nga ni Barjan Fritz, sila Founder Boy na talagang napalo siya. So, acro talaga siya. So, nung sinabi sa akin nga yan, nag-usap kami ni Brad Doc, ang hiningi ko lang sa kanya is, kung babalik ka sa acro, kung tatanggapin kitang kapatid ulit, basta i-promise mo lang na gawin mo lahat para makabawi. Wala na tayong iwanan. Kung balik ka, acro ka na diretso. Bumawi ka. Gawin mo yung mga dapat mong gawin para makabawi sa mga Brad. Dahil sa nangyari. Siyempre, nung kabataan kasi siyempre, sinasabi ko lagi, hindi natin maiiwasan yung mga ganyan eksena. Siyempre, mapusok tayo, lahat tayo. Kung saan yung meron, pasok na tayo ng pasok. So sa mga nag-i-issue, please lang, kung may issue kayo, patunayan nyo, ilapag nyo sa amin. Ako mismo harap sa inyo. Diba? Dapat kayo, nagpalabas na kami ng pero ayaw nyo pa rin maniwala. So saan kami, parang tinutuloy-tuloy pa rin yung issue. Dapat, ilapag nyo yung pruweba nyo, magtalaktakan tayo sa pagiging legitimate dito. O wala kayong karapatan para isasabihin fake na fake kaya na nagpalabas na kami. Hindi nyo siya nakasama. Diba? Kami ang nakasama niya. Kami yung nagpapatunay nga hindi ko lang alam ba't saan nanggagaling yung issue. Kung saan naman kung tatakbo kayo na bilang nasyonal, sana magtaasan tayo ng kamay. Hindi, parang ginagawa nating election sa gobyerno na kailangan magsiraan. Siraan. Hindi pangit yung ganun. Magtulungan tayo, ipakita natin, ipakilala natin ang bawat gusto ng bawat isa para mamuno. Hindi yung sisiraan mo, para saan? Diba? Fake ka ng fake, wala ka namang pruweba. Andito kami na ako mismo magpapatunay. Humarap ka sa akin, tawagan nyo ako. Tayo, ilabas nyo. Kung wala kang mailabas, wala. Hanggang hanggang salita. So Brad Waki, okay, ito na ha. Ayan muna natin yung bugso ng ating pasensya na, medyo naging medyo kasi, matagal na kasing issue Siyempre, parang paulit-ulit na lang kasi medyo naririnig rin. We're here naman, hindi naman natin babalikan yung naging issue. Pero maganda yung sense na, it makes sense yung sinasabi mo. Kasi sinasabi mo, na si Brad Doc Joseph, nakaaway mo, kasi I heard of that also, nakaaway niya si Brad Doc Joseph. Pero, sabi nga natin, once an skeptron is always a skeptron. Pumasok siya ng acro, ngayon, nakita niya siguro maraming chicks doon sa kabila, pumunta siya sa kabila. Ngayon, di ba? Or may mga pinsan siya doon na pumasok sa gang. Tapos nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng trouble, kinampihan niya yung kabila. Pero hindi pa rin maalis yung pagka-acro mo noon. Yes, oo. Okay. Yun ang ating yun yung sumasagot ngayon sa mga issue na bakit naging acro yan si Doc Joseph. Hindi naman yan acro kasi may gang na sinalian yan. So it makes sense. At ikaw, Brad Waki, mismo ang nagpapatunay ngayon. Bakit? Kasi isa ka
sa nakasama niya para mangolekta ng mga pondo during the time. Ako ang nangungulekta. At nagbabayad naman ba si Brad Doc Joseph ng pondo? Ayun lang, di ko maalala kasi Okay. Pero alam mo na sinisingil mo siya. yeah, siyempre. Tapos ako nagbigay ng ID kasi na sa magkaiba kasi yung ID namin sa junior at saka senior. Black yung sa senior. Ako naman sa namin sa chapter namin doon sa Burgos sa Setnas. Ako yung naman yung nakatoka na na mag-distribute ng ID ng green. Kulay So green. alam ko Tama. talaga kasi ako yung nagbigay eh. So once na nakalagay doon yung pangalan, 'di ba? Okay. So, maliwanag na yan. So, at least, na-trace natin ngayon. Ngayon, papasok si Brad Jerix. Si Brad Jerix naman, ano po yung naging papel nyo? Good evening again. Ako po yung inatasan na gumawa ng Certificate of Legitimacy na naka-affix ang signature ng former GS ni Brad Doc, and then ang mga chapter founders natin dito sa San Carlos mismo. So, wala pala So, tayo. nung Sino yung nag-approach sa'yo, bro? Kailan ito? Kailan ka in-approach? bale, by the time na na parang iniimbestigahan si Brad Doc, ay nagkaroon ng initiative ang mga seniores dito. Kasi sa Bulingit kasi, even though magkakaiba kami ng sitio, iisa kami dito. And kung merong inaaping isa, hindi kami papayag na na yurakan yung dangal, kumbaga. And nagkaroon kami ng initiative, kinulate natin lahat ng evidence, and then by the time na nakulate na yung evidence, nag-release ng Certificate of Legitimacy na naka-affix ang mga signature ng mga chapter founders dito. Bale, lang Brad, ang hindi ko lang maintindihan, bakit naglabas na ng Certificate of Legitimacy na naka-affix yung mga signature ng mga chapter founders dito, bakit hindi pa nila paniwalaan? Kasi hindi naman ipapa-affix ng mga chapter founders dito kung walang proof. Okay. So, yun na bro, no? Yun nga po yung sinasabi natin minsan kasi yung mga sinasabi natin na may nag-release nga po kayo ng legitimacy by paper yon. Pero yung mga tumitiligsa or yung mga nag-question sa kanya, nabasa kaya ito? Hindi natin alam yon. Okay? So, Actually, naka-publish po yun. Naka-publish po yun, Brad. Hindi nga bro. So, I think talagang personal na atake sa kanya, Brad Brian. Hindi dahil kasama natin siya sa Bulingit, hindi dahil kumpare ko siya, inaanak niya yung anak ko, hindi dahil brother in faith kami. Pero kung yun lang, yung mga signatures lang ng mga tinitingala dito sa San Carlos, I think that is enough already para paniwalaan. Kasi they will not let their signatures be affixed in that certificate kung hindi naman sila sigurado. Okay, bro, no? So, yun nga, bro. Tama ka. So, that will speak for itself na sana. Okay. Tama po kayo, bro, sa sinabi nyo. Pero yun nga po, you have to consider nga, sabi nila. Iba pa rin kasi yung nagte-testify kayo. Kasi minsan, tulad ko, no? Ako talaga, when it comes sa text, no? Text lang to, hindi ko naman sinasabi. Pero yun naman talaga yung legal form, no? Yung mga naka-affix yung signature. Pero hindi yan naintindihan minsan ng tao, eh. Baka gawa-gawa lang yan. Pero pagdating sa ganito, nilalive nyo, na-trace natin ngayon yung kwento kung ano yung mga nagiging issue na trace natin, nasasagot natin ngayon. Which is, it makes sense. Lahat ng question, nasagot nyo eh. Di ba? Ngayon, ito po yung pwede natin ngayon na pambato na ito nga. Okay, nandiyan na yung certification sa legitimacy niya. Nandito pa, nagbigay pa kayo ng statement.
So it makes sense at maintindihan nila yon instead na yung papel lang kasi minsan, para tulad ko nga po, sabi ko, minsan, alam nyo ba yung text walang puso sinasabi ko kasi minsan pag kachat mo like example yung girlfriend mo, 'di ba? Kachat mo yung girlfriend mo, nagmumura yung girlfriend mo. Pero yung mura pala na yun, namimiss ka lang pala. Pero pagdating sa'yo, masama yung mura ng pagdating sa'yo. So depende sa nakakabasa yun di ba? So iba pa rin talaga pag nag-uusap tayo. Ngayon, since yung living testimony nyo, nandiyan kayo, napakaganda. Bakit? Brad Mike is the one who processed him. Kasama ang kanyang GS, pero si Brad Mike is the Vice President during that time. At nakasama niya ang GS niya, si Brad Allen, ang kanilang mga, what do you call this, mga senyores, sina Brad Dani, Mario Senyoris. at ang recruiter niya nandito mismo at pinatunayan niya na si Brad Ryan is ako ang nag-recruit yan. Okay? At ngayon, nakita ni Brad, ngayon, nasasagot yung sinasabi natin ngayon na si Brad Joseph talaga is naging member ng isang gang, which is tama naman yun kasi ako nga, naging member din ako ng mga gang during that time. At sinasabi ko naman yung rason ko. Katotohanan po yun. Pero ang maganda doon, si Brad Richard is marami siyang kilala doon sa gang na yon. Okay? Marami siyang kakilala sa gang na yon. At ang nangyari is alam niyang across si Brad Doc Joseph, pag nakikita sila kasama itong mga gang na to, is kinakamayan ni Brad Richard ng across si Brad Doc Joseph. Tama po ba yan, Brad Richard, no? Yes po. Opo. Ngayon, pagpasok naman kay Brad Waki dito, si Brad Waki pala, nagkaroon sila ng hindi magandang history with Brad Doc Joseph. Why? Kasi alam niya na si Brad Doc Joseph ay member ng ACRO, pero nung nagkaroon ng konting gulo from this organization sa ating organization is nakita na si Brad Doc Joseph is kumampi doon. So nagkaroon ng hindi masamang loob si Brad Waki kasi knowing that Brad Doc Joseph na nasabi niya na kinokolektan niya ng pera, di ba? Yung kanilang pondo, pinapatunayan niya na kasama, nandun siya, nangongolekta ng ng pondo, knowing na si Brad Doc Joseph is a member of Alpha Kappa pero sinamahan niya siguro, may mga kaibigan siya doon o yun yung masarap na naging nakasama niya during that time. Pero sabi nga natin, pag akro ka kasi, akro ka na eh. Kahit saan mang dumaan ka dyan, yung pagiging akro mo, hindi mawawala yan. Ibig sabihin, once na naging akro ka, sabi nga, di ba? Once a skeptron, so always a skeptron. So ibig sabihin, yung legitimacy niya, nandoon. So na-trace natin ngayon, natotoo lahat yung sinasabi. Na-question nga siya, pero nandito kayo na nag-proof ngayon na itong si Brad Doc Joseph is talagang akro. So, it makes sense, bro. It makes sense so hindi rin natin masisisi siguro, especially yung mga kababayan nyo, kasi dyan naman mag-uumpisa yan eh, dyan sa mga nakasama nyo sa paligid. So, dyan siguro nag-umpisa na, yun nga, na-check ng ganito, na bakit naging member naman siya ng ibang organization during that time. Pero kahit ilang member, kahit saan pa pumasok na organization, pag akro ka na eh. Diba? Tama. So, it makes sense na alam na natin ngayon na itong si Brad Doc Joseph, no? At siguro naman, pag nakikita ni Brad Waki, yung mga ginagawa ng Brad Doc Joseph ngayon, when it comes to serving our community, when it comes to serve, is one of the most active officers, most active member of Alpha Kappa when it comes to service. From now and then, nakikita mo palagi ang Dr. Joseph is talagang nandyan para mag-serve. So, nagamot ba yung sama ng loob mo sa kanya na nakikita mo ngayon na is one of the good officers from the national itself? Oh, syempre naman na ano ako. Pero actually naman nung college days pa naman na yung tinawag akong uli na sipa nagkagalit kami pagka-college namin na-aksidente siya. Parang doon lang time na naalala niya ako na tawaging Brad that time. Na niyakap niya ako na umiiyak. Kasi parang nalumpo ata siya that time eh. So, yung time na yun parang wala na.
Pero tapos bigla na naman, after a year na naman, bigla na naman siyang sumulpot. So, parang ganun nga, parang ako naman kasi pagka kahit na pagka nagkausap, okay na. Ang bilis ko naman kausap na basta gusto ko lang bumawi. Bumawi ka, wala nang iwanan. Parang pag bumalik ka uli, solid na tayo. Parang intact na tayo uli. Wala nang iiwalay, ganun. Actually bro, hindi kasi natin minsan masisisi din yung mga kapatid natin sa Alpha Kappa Rho na mag-inactive sila. Bakit po? Kasi from our memory, wala naman talagang naitulong sa atin nung araw. Yeah, so, di ba? that time talaga. Pero ang naitulong Kapag talaga yung nangyayari na kahit ka saan ka pumunta, kahit wala kang kaaway, basta kaaway nilang akro, damay ka. So, yun nga eh. Kaya sana itong mga natin, kaya nga dito tayo ngayon para hindi na maulit yung mga noon na nangyayari, i-guide natin yung mga bago natin na na talagang iayos natin, di ba? Eh, syempre noon talaga, mga brad, talagang noon talaga, nagkakamali talaga, mapusok lang talaga. So, wag nyo kaming i-question, ba't grade 6 kayo pumasok, ba't ganito kayo pumasok, ba't ito lang yung kasi wala talaga kulang. Kaya ngayon tayo sana magkaisa tayo para iayos. Wala na yung siraan-siraan na kung merong problema, gawa ng lang, reklamo, and then yes na, wag na tayong sa mga social media na mga ganon. Diba? Yeah, na tayo, masyado na tayo. Tumatanda na tayo para bumalik pa doon sa dati na ayusin natin para para sa future leaders natin ng mga akro. So yeah. May suggestion nga ako, Brad Brian eh. Yes sir. Ano po yan bro? I think you should be man enough para bawiin yung mga pinagsasabi ninyo, lalo na sa social media, na fake ang ating kapatid. So, I think nakakadagdag pogi points yon kung babawiin nyo yung mga pinagsasabi ninyo. Ngayon na alam na yung mga patunay. Actually, mas maganda yan kung sakali na gusto pa nilang malaman. Yung iba, syempre, hindi naman natin lahat ilalabas itong usapan. So, pwede naman, welcome pa rin sila. Kung gusto nila pa nilang busisihin, so i-approach nila kahit sino dito nandito. And then, i-welcome namin sila para imbestigahan kung may dagdag katanungan pa. Diba? Pero pag-usapan na mas maayos. Sabi nga ang sabi nga may kantang 'di ba yung I can get no satisfaction. Alam niyo siguro yung kanta na 'yun. Sa Tagalog 'yun si Kwan. I can get no satisfaction. Wala talagang satisfaction. So, hindi, pero kahit na ilabas mo, pag walang satisfaction, walang magagawa. Oo. Sa Tagalog bro, nabago na yata yung Brad Jesse Jopay na ngayon eh. Jopay na ba? Jokes lang. Ang sinasabi ko lang dito, I think ngayon wala naman na sigurong question because napakalinaw po nung mga sinabi nila, nandito sila, living testimony. Pero ang sinasabi ko po dito bro, tama po yung sinabi nyo, kung kayo po yung may mga katanungan, no, especially when it comes dito sa ating kapatiran. Kasi ang nangyayari, puro social media. Kaya nga brotherhood, imagine mo, kalalaking tao, brotherhood, no? Ito bro, tatandaan nyo to sa mga mahilig sa mga mag-post sa social media ng batiko sa ibang tao. Member kayo ng fraternity. Fratman ako pero nagiging kismoso kayo. Di ba? Hindi ba nakakaya mo yun? Sasabihin mo, fratman ka pero kismoso ka. Di ba? Gawain ba yan ng isang fratman? Di ba? Hindi siguro yon. So yun yung sasabihin nyo ngayon. Fratman ako. Tapos pagdating ng kinabukasan, makikita mo, nagpo-post ng ganito. Paano ka naging fratman ngayon? Baka chismosa. Di ba? So anyway, yun po yung mga sinasabi natin. Tama po yun. Instead po, no? We have our officers, but the problem right now is, yun nga po, napakahirap talaga na i-check minsan yung mga kung ito po ay tunay ba or hindi. Mas especially, napakalaki nyo kasi buhay na buhay yung chapter nyo.
Yung karamihan nga, yung mga hindi nabuhay yung chapter, mahirap nilang i-trace yung mga kabrad nila. But why? Because kasi during that time kasi ang pagiging acro, well, we know that sa Pangasinan napakasulido ng acro, pero sa ibang place kasi biglang may dumating, biglang naglaho. Bakit? Kasi hindi naging ganun kasulido yung population doon. Pero when it comes sa Pangasinan kasi isang stronghold ng Luzon. So ang nangyari dito is buhay pa rin yung chapter nyo, nandiyan kayo na mga nakasabayan niya. Kaya yung mahirap talaga sa mga kabrad na natin ngayon, sabi nga natin is yung proseso. So dapat maturuan na natin yung acro sa tamang proseso ng pag-member. Hindi na katulad nung araw na, okay, i-recruit kita. Okay, i-recruit kita, o binigyan na kita, o na-blessingan ka na, o acro ka na. Pero this time siguro sa mga susunod na, most especially, is mabigyan talaga ng proper process yan. Since we have already the national, okay, yung isang member, magsulat siya ng, sabi na natin na yung tawag dito, yung registration, mag-register siya, ipasa niya muna yung registration niya dun sa chapter. Ngayon, kung naipasok man yan sa chapter niya, we will make sure na makarating sa data ng national para sa ganun is centralized na yung pag-check natin. Hindi katulad nung araw na imagine mo, sasakay ka pa ng bus yata. Buti nga may cellphone na nung araw, sasakay ka pa ng bus, jeep para pumunta lang sa chapter para hanapin kung sino yung, di ba? Pero Brad Brian, no? Mabigat yung sinabi ni Brad Jerix. Kung ayaw mo maniwala sa letra, ayaw mo maniwala sa rehistro, ay bumaba ka dito. Babayin mo kami, kausapin mo kami. Tama. So anyway, yun po yung gusto nating mawala talaga sa Alpha Kappa ron, no? Na although alam nyo, kahit na ilang pamunuan pa ng Alpha Kappa ro yan, sabi nga natin, minsan kasi may mga hindi talaga pagkakaunawaan. Pero sabi nga natin, kung matrace mo lang talaga yung saan ka, kung saan nabibilang yung iyong konseho, for sure may data sila doon. Kaya ang talaga sa mga sumusunod niyan, maging NC man yan, NGC yan, IC, kung ano-ano pang mga pangalan ngayon ng acro, make sure na sa inyong mga konseho is talagang solido yung data system. Para bakit? To protect also our members. Imagine mo, pagod na pagod yung mga members natin. Nagko-community service sila during nung active time nila, tapos naging inactive lang sila ng 10 taon. May mga magsasabi, hindi ka na acro. Yeah, diba? Masakit yun. So ngayon, mas maganda talaga is magkaroon tayo ng centralized data system, which is ginagawa naman na yata sa Alpha Kappa yan. Kaya lang mahirap pa rin talaga na hanapin yung tawag dito, yung sinasabi natin na magpa-participate lahat . Yes. Because okay lang naman yung may mga pagkakamali tayo. Importante yung pagkakamali natin is ma-improve natin, nalaman natin is pag-aaralan natin para mas mapaganda pa. Hindi ka naman pwedeng laging tama . Kailangan mo magkamali para maitama mo yung sistema. So, okay lang yan. So, walang perfecto. So, ang kailangan lang magkaintindihan lang talaga. So anyway, yun sa mga kapatid natin sa Alpha Kappa, maraming salamat po sa mga kapatid natin from Thank you. Burgos chapter at napatunayan po nga natin na itong si Brad Top Joseph ngayon is isang membro po. At ngayon gusto ko naman pong itanong sa inyo at sana manawagan kayo sa pagkakaisa ng Alpha Kappa. Naniniwala ba kayo na magkakaroon ng pagkakaisa sa Alpha Kappa? Siyempre naman. Siyempre. Siguro hindi pa ngayon pero in time magkakaroon sa tamang panahon ba. Ayan. So anyway, yun po we do hope na alam natin pag nagsama-sama tayo, mas magiging solido tayo. Pero kahit hindi man tayo magsama-sama sa pangalan ng isang konseho, magsama-sama tayo sa pangalan ng isang Alpha Kappa at magkaroon ng respeto, okay lang yan. Yeah? Respeto, okay lang yan. Yan. Higit sa lahat ay respeto. Tama. Ayan. So yun mga kapatid, nagpapasalamat tayo Brad Mike, Brad Richard, Brad Waki, Brad Jerix. Bago po tayo magpaalam siguro Brad Mike, may siguro umpisan natin kay Brad Jerix. Brad Jerix, may kwento po ba? May sasabihin ka or mga babatihin?
Ano? Ayun, Babatihin? Ulitin mo ka, Brad. Babatiin. Siguro babatiin. Babatihin. ano, Okay. good evening sa mga lalong-lalo na yung sa sa line-up, kasama namin sa line-up ni Doc Joseph. Luzon jurisdiction, long live sa inyo. And yun nga, maraming salamat Brad Jesse dahil na-remind ako doon sa word na respeto kasi may kumukontak sa akin kanina lang na sabi sa akin, Brad, dito na kayo sa konsehong ito. Sabi ko sa kanya, kahit magkaiba tayo ng konseho, yung respeto at saka yung brotherly love, dapat nandoon. Kung yayakapin nyo ako bilang kapatid, yayakapin ko kayo bilang kapatid. Kasi akro ang daladala Amen. natin. Yun ang tuklib sa lahat. Yan. Thank you very much, Brad Jerix. Yan. Brad Waki. Binabati ko yung Greek chapter ng San Carlos and San Carlos Council and Pangasinan Council. Yan lang naman. Long live, long Mabuhay. Long live. Thank you very much. Thank you very much. Yan. Okay. So, Brad Richard Kenneth, the Great. Ganon din po, brother, binabati ko yung chapter namin dito sa may Bulingit, dati naming mother chapter sa may Duyong, ngayon sa daming konseho, San Carlos City Council, Pangasinan Provincial Council. Yun lang po. Long live ating lahat. Bali, long live. Yan. Long live! Yan. Brad Mike, go ahead, bro. Brad Mike. Nakamute ka, Brad Mike. Nakamute si Brad Mike. Yan. Hello. Malinaw pa ba? Malulungkot na ako eh. Brad Mike. Wala na akong magsabi, basta long live, yun lang. May tanong lang pala ako. Wala na sila eh. May ano pa ba to? Yung tatak dito na isang akro. Isa pa ba yung legit pa ba yun na titingnan? Of Ritual course. dito? Oo, kasi kahit kung hindi ka naman akro, bakit ka pa magpaparitual? So, I think, Correct. isa rin yan. Yan ang ano ko. Ikaw ay isang lehitimo. Okay. Medyo wala na akong signal. Sige, Brad. Long live. Thank you. Okay. Yan. Thank you very much po. Brad Jesse, go ahead. Bati-batiin mo na yung mga gusto mong pagbabati-batiin bago tayo magpaalam ngayong gabing ito. Okay, maraming salamat dyan sa aking kaibigan at kabrad na kasama lagi ni Brad Joseph, si Reynaldo. Yan, ka-chapter ko yan. Tsaka sa bagong Silangan chapter at Talayan chapter, Quezon City Council. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, okay. So thank you very much po sa lahat ng mga viewers natin, of course, no? Papasalamat tayo sa Panginoon ngayon at of course, no, suportahan po natin, magparehistro na tayo sa mga hindi pa nagpaparehistro this coming national election, and we do hope na magkaroon ng mas maganda at mapayapang election this time. At of course, i-remind lang po natin, lahat po na napag-usapan ngayon, na ang Brad Doc Joseph T. Guzman ay isa pong lehitimong akro. Legit na member ng At akro. palabas na po sila ng tawag dito, Certificate of Legitimacy. Ngayon po, nakapirma nga po, sabi nga nila, ang mga officers niya during nung pumasok siya, that is November of 1998. At of course, ang mga senyores nila dyan sa Pangasinan, okay? Sa San Carlos. And you have to know, mga kapatid, no? Isa po sa stronghold ng Alpacaparo is ang Pangasinan. Is talagang napakalaki ng populasyon po ng Alpacaparo dyan. Napaka-peaceful at napakaganda ng kanilang samahan. Pag pumunta po kayo dyan, sabi nga nila, lalo dyan sa mga Bangos Festival nila dyan sa Dagupan, Diyos ko po, nagagalit na yung mga tao during parade, Brad Jesse. Bakit? Sa sobrang dami ng akro, pinupuno nila yung kalsada. Nagagalit yung mga tao, lalo na yung mga nakakaabala na sa mga jeepney driver at mga tricycle driver natin.
But anyway, the good thing is, yes, of course, from sa mga istorya na mga nakasama niya, it makes sense sa lahat naman nagke-question dyan. At least pinapatunayan natin ngayon ng isa sa mga tumatakbo po ng National Grand Skeptron ng Alpha Kappa Rho na si Brad Doc Joseph de Guzman ay isang tunay at lehitimong member ng Alpha Kappa Rho. At sana sa lahat, yung tatlo pong tumatakbo ngayon ng NGS, we are invited din to be interview here at Acro TV, no? Para Yes. malaman natin ang kanilang mga dadalhin sa kanilang pagtakbo. Ano ba yung kanilang mga plataforma sa Kapatirang Alpha Kappa Rho. At kailangan po namin malaman yan kasi karapatan po namin bilang Acro din na malaman na yung pinapaupo namin ay may plataforma at may programa na maganda para dito sa Kapatirang Alpha Kappa Rho. So once again, Brad Jesse, thank you for being with me tonight. And Thank you. good night and God bless you all. Mabuhay po ang God Alpha bless you Kappa Rho. all. Long live. Long live.